para sa mga beginners na hindi pa masyadong marunong or maalam sa Canva, tuturo ko sa inyo yung basics. Kasi, sobrang laking tulong nito kahit anong role pa yung gusto mong applyan sa pag-VA. Ito yung pinaka parang dashboard ni Canva. Tapos, meron siya dito sa gilid menu. Ayan, may side menu siya. So, pwede mong open, pwede i-close. Dito makikita, pag in-open mo, makikita mo dito yung mga recent designs na ginawa mo. So, i-close natin. So, later, i-discuss ko to isa-isa. But for now, dito muna tayo. So, dito, makikita dito yung mga recent designs. Ito yung mga iba't ibang layout, mga sizes ng mga graphics na gagawin nyo. So, pwede kayong gumawa ng Instagram post. Meron ditong sheet, yung parang Google Sheet siya. May document din, whiteboard, ayan, presentation, social media, lahat. So, dito naman sa search bar, meron siyang, pwede kang mag-click dyan sa tatlong yan. So, dito muna tayo sa first, your designs. So, dito, isi-search mo lang dito yung design na gusto mong hanapin. For example, gusto mong hanapin yung design na ang pangalan ay, ayan. Lahat ng design na may pangalan na Krisha, may title na Krisha, document title na Krisha, lalabas. After nyan, meron naman tayong templates. Sa templates naman, lalabas dyan lahat ng templates sa Canva. So, for example, gusto nyong gumawa ng portfolio template. Ayan, search lang kayo ng portfolio. Lalabas dyan lahat ng portfolio template na pwede nyo nang gamitin agad. Papalitan nyo na lang yung mga details or kung gusto nyong palitan yung font. Basta ready to use na tong mga templates na nandito. And, etong may mga crown, ibig sabihin yan, pang Canva Pro yan. So, hindi nyo siya magagamit kapag naka-free kayo. Kailangan nyo mag-upgrade sa Canva Pro. Yung mga walang crown, ayan yung mga pwede nyo lang gamitin sa free version ni Canva. And then, dito naman tayo sa Canva AI. Ito naman yung AI ni Canva. Parang yung sa Facebook, di ba? May Meta doon. Ayun yung AI ni Meta. And then, dito naman sa Canva, ito yung AI niya. So, pwede nyo utusan si Canva kung anong gusto nyo ipagawa. Like, for example, magpagawa tayo ng generate a cute puppy. And kahit anong gusto nyo, mas detailed, mas maganda yung result. So, i-enter lang natin. And then, mag-generate siya ng cute na puppy. Hintayin lang natin. Ito yung mga na-generate ko kanina. Ayan, sinabi ko lang, beach nature, capybara, not sure kung tama spelling. Ayan, yung generate niya na puppy. So, pwede nyo i-edit na agad yan. And then, pwede nyo rin i-download. Tapos, pag mag-generate kayo, pwede nyo siyang piliin. For example, gusto nyo cinematic. Tapos, gusto nyo yung portrait or yung square. Tapos, i-type nyo na dito yung gusto nyo i-generate na Canva AI. And then, enter nyo lang, lalabas lahat dito ng na-generate nyo. Kapag kinlik natin yung home, same lang din. Ayun yun, yung dashboard or yung home. Itong create, ito yung kapag gagawa na kayo ng graphics or kung ano man. Click nyo lang yung create, tapos for example, gusto nyo gumawa ng Instagram story. Ayan, lalabas na dyan lahat. Dito yung mga mga sizes na gusto nyong gawin. Pwede nyo rin i-search. For example, Facebook post yung gusto nyong gawin. Ayan, lalabas lahat ng sizes ng Facebook. And then sa baba, nakalagay dyan yung mga templates. Kahit anong templates na pwede nyo i-click and pwede nyo gamitin. And then dito, ayan din yung nasa home kanina. Yung parang nasa dashboard din kanina. Pag kinlik nyo yung more, lalabas dito lahat ng mga layouts, mga sizes na pwede nyong pagpilian. So, close na natin. Next sa projects, ito yung mga ginawa nyo. Dito nakalagay sa taas yung recent designs. Dito yung folders para mas organized, diba? So, ayan, for example, lahat ng SMM na graphics na ginawa ko, dito ko siya ilalagay para kapag hinanap ko siya, mabilis ko lang mahanapin. And then, dito sa templates, ayan, and dito lahat ng mga templates na pwede nyong i-explore and gamitin. Dito sa brand, ito yung para sa mga business owners. Kung business owner kayo and may brand kayo, pwede nyong ilagay dito yung logo, yung mga colors na ginagamit nyo sa brand nyo. Diyan nyo siya ilalagay para once na gumawa kayo ng mga graphics, madali nyo na lang i-insert. Mamaya ipapakita ko kung paano siya ginagamit. And then ito, mga shortcut lang to ha. Ayan, Canva AI yung tinuro ko kanina.
And then, meron siyang apps. And then, dito sa apps, ayan yung mga apps na pwede nyo gamitin sa Canva. Itong apps, hindi nyo naman na siya kailangan pag-aralan ng sobra. Kasi, hindi nyo naman siya magagamit usually. For example, gagawa tayo ng Instagram post. For example, gagawa tayo ng Instagram post, yung ito. Ayan, parang vertical na post ng Instagram. Example lang yan ha. Ayan. So, first itong resize. Ang maganda sa resize, for example, gumawa kayo ng Instagram post dito, and then i-resize nyo siya sa square, gusto nyo 1:1 lang. Pwede nyo i-click yung resize, tapos magbabago na yung neto, yung size niya. Kaso hindi nyo siya magagamit sa free version. Okay? So, ito sa design, sa hanap lang kayo. For example, ang gusto nyong design ay about quotes. Ayan, for example, motivational quotes. Bawal natin gamitin yung mga yan. Hanap tayo ng medyo pretty. O for example, ito. Ayan na yung napili nyong template. And then, gusto nyo palitan yung font. Click nyo lang yan. Tapos, ito yung font. Click nyo lang yan. And then, ito yung font. Andyan, mamimili kayo kung gusto nyo ng EM Sans, PT Serif. Diyan, papalitan yung font. And then, dito yung size. Size ng font. Pwede nyo i-enter na lang. For example, gusto nyo 50 lang. Ganyan lang siya kaliit. And then, ito naman yung text color. Gusto nyo black. Ayan, black. Gusto nyo brown. Gusto nyo gray. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa brand kit. So, kung yung brand color nyo is nakalagay na dito, i-click nyo na lang siya. So, kung ayaw nyo pa ng ganyang color, kung gusto nyo pa ng more, see all nyo lang and lalabas lahat ng color. Or kung gusto nyo dito, para kayo yung mag-decide kung saan dyan yung color na gusto nyo gamitin. Pwede nyo rin ilagay dito yung code ng color na gusto nyo gamitin. And ito yung pang bold. So, hindi natin siya mabobold kasi depende yun sa font. May mga font na hindi siya nabobold. Try natin gumamit ng ibang font. For example, ito. Ayan. Ayan na siya. May color na siya. Ibig sabihin, clickable na siya. Pwede nyo siyang gamitin. Pwede nyo na siyang i-bold. And same lang din dito. May mga font na hindi mo na nasa slant. Ito naman yung underline. Kung gusto nyo i-underline, ito yung i-cross out. And then, ito yung uppercase, lowercase. Gusto nyo ba ganyan? Mga lowercase lang or uppercase. Ito yung alignment center, pwedeng sa left lang or pwedeng yung sa spacing, equal yung spacing. And then dito, yung pang right lang. And then ito yung bullet, kung gusto nyo ng ganyan, or numbering. Ito naman yung sa spacing, kung gusto nyo ba hiwa-hiwalay sila or dikit-dikit. Ayan, magiging hiwalay na sila. Ayan, kung gusto nyo ng ganyan, kayo ang bahala. Okay, ito naman yung transparency. Kung gusto nyo medyo light lang siya, hindi siya masyadong kita. Or gusto nyo kitang-kita siya, ganyan. Sa effects naman, pwede kayong gumamit ng effects. Gusto nyo ba ng ayan, or gusto nyo nung mag-glitch. Tapos pwede nyo rin palitan yung color ng glitch. And gusto nyo ba napa-curve siya, ganyan siya. Gusto nyo outline, may outline siya na black. Pwede nyo palitan yung outline color niya. Gusto nyo gawing white yung outline, ayan. Sa animate naman, syempre sa animation, gusto nyo may animation siya. Pipili lang kayo dito kung anong klaseng animation yung gusto nyo. Click nyo lang. And okay na, may animation na siya. And then, next naman tayo, punta tayo sa elements. So, sa elements naman, kung gusto nyo mag-add ng mga elements, like for example, gusto nyo mag-add ng star. Enter nyo lang, lalabas lahat ng star na pwede nyo gamitin. Ayan, mga stars. Tandaan, kapag may crown, hindi nyo yan pwedeng gamitin kapag naka-free version kayo. And for example, lagay tayo ng star dyan. And then, dito, example lang to, huwag nyo nang pansinin yung design natin. Ayan. So, for example, gusto nyo palitan yung background, gusto nyo ng, for example, ang gusto nyong background is mountain. Search lang natin. Pwede kayong pumunta sa graphics. Pwedeng photos, pwedeng videos. Ayan. So, sa photos tayo. For example, yan. I-drag nyo lang siya.
pwede nyo i-click. Kapag kinlik nyo yan, lalabas lang siya sa gitna. Tapos, pwede nyo i-drag kung saan nyo mang ilalagay. Pwede nyo i-position. So, kapag tatanggalin nyo, syempre, pwedeng delete or pwede yung backspace sa keyboard nyo. So, delete natin. Kapag sa background nyo siya gustong ilagay, hold nyo to, idadrag nyo siya dyan, nalagay na siya sa background. Okay? Next. Punta tayo sa text naman, ayan lang, kung gusto nyo lang mag-add ng text, click nyo lang yan, and then type nyo yung gusto nyo ilagay na text. Okay? Delete ko na lang siya, kasi ang pangit. Sa brand, ito yung sinasabi ko sa inyong brand. Kapag nilagay nyo dito yung color palette nyo, i-click nyo lang yan, tapos ayan, automatic nang mapapalitan. 'Di ba? Automatic na siyang magpapalit-palit depende sa color, depende sa brand colors nyo. Ayan. Mas madali na lang siya kasi papalit-palit nyo lang. Ito usually yung ginagawa ko sa mga clients ko. Gagawa ko ng design, tapos after ko gumawa ng design, click ko lang tong mga colors na to para mag-match sa brand ni client. And then, pwede rin malagay dito yung logo. For example, nalagay nyo na dito yung logo ni client, i-click nyo lang yun, tapos ilalagay nyo lang siya dito, kung saan man siya ipapwesto, kung dito ba, or sa gitna, sa baba, ganun siya. Sa uploads naman, kung wala kayong makitang picture dito sa elements, or kung meron kayong specific na picture na gusto nyong gamitin, pwede nyo lang yung upload files, click nyo lang yan. Dito nyo makikita lahat ng image na dinownload nyo, na in-upload nyo dito. Dito rin, kung may videos man kayo na in-upload, pati dito, kung may audio man kayo na in-upload. Sa tools, ito yung magdo-drawing ka. Ano lang to, additional, kung may gusto kayong ibang gawin, and pwede ka mag-drawing dyan. Pero hindi ko to masyadong ginagamit kasi hindi naman talaga siya necessary. Also pala, dito, kapag lock, ibig sabihin hindi nyo siya magagalaw. Okay? Kapag nilock nyo siya, pag nakalock yan, hindi nyo siya magagalaw. So, i-unlock nyo lang, click nyo lang siya ulit. Kapag pinindot nyo naman tong plus button, dodoble lang siya, parang copy-paste. Ito yung mga additional na actions na pwede nyong gawin. Ayan lang yung pinaka-basic na kailangan nyong matutunan kung paano gumamit ng Canva kasi si Canva, madali siyang gamitin, but ang daming niya kasing, ang daming pipindutin. Ayan o, nakaka-overwhelm siya, lalo na sa mga first time makita yung Canva. So, ito makakatulong to para mas madali ninyong ma-navigate si Canva. Yun lang. See you on my next tutorial. Bye!